Ito yung klase ng sport bike na gugustuhin mo kung gusto mo ng abot kayang pangarap na race bike na hindi ka bibitinin sa power at hindi rin sobra to the point na hindi mo na mapapakinabangan ang full potential ng motor. May pormang napaka-refreshing sa lahat ng Ninja series at higit sa lahat solid racing components na hindi mo makikita sa ganitong price point. At eto mga dudes ay wala nang iba kundi ang Kawasaki ZX-6 Single ang inline force 636 race homologated sport bike from yours truly, Kawasaki. Oh yes, I feel you my dudes. 700,000 pesos presyong pang 1,000cc na yan. At tiyak na mapapasabi rin ang iba na mas sulit pa rin ang ZX4RR na mas mura na mas madami pa ang features. I get it my dudes, which is why bakit nasabi ko kanina ng motor na to ay hindi po talaga para sa lahat. Ang ganitong motor ay para lang talaga my dudes sa mga OG enthusiasts natin dyan na ang gusto ay yung may tunay na tamod ng pagiging sport bike. To put it into perspective, ito yung klase ng motor na masakit sa katawan pero napakasarap gamitin. Kumpara sa ZX4RR, dude, ang layo ng seating position at comfort neto sa motor na yon. Di hamak na mas mataas ang seat height niya na 830mm. So kung may height ka na 5'7", ganito ang magiging itsura mo. Anything below 5'3" in height ay hindi na po ito ideal na ipang-commute. Lalo na mabigat ito na 198 kilograms. Which is importante talaga na meron kang required height para ma-manage mo ng maayos ang ganitong motor. May kahabaan din ang tangke niya, therefore mahaba din ang pag-abot mo ng manipela na may mababang mounting position din. So kumpara sa Ninja 500, ZX4RR ay mas nakadapa ka talaga sa ZX6R. Although malapad at malawak ang space ng upuan, may katigasan din ito madits na it almost feels like na parang nakaupo ka na lang rin sa kahoy. Isa pa, may kataasan din ang foot pegs niya. Which is to be expected na mga to sa isang race replica super sport na sadyang ginawa lamang para ipang karera. Ang aggressive seating position kasi na ito madits ay kailangan talaga para sa pangangarera para magkaroon ka pa ng mas mainam na control at speed. Ito yung sinasabi natin na kailangan mong ibigay yung katawan mo sa hinihingi ng motor to be one with the bike. Pag yan hindi mo kayang tanggapin ay talagang iiyak ka talaga. At kung ano-ano na lang yung mga sasabihin mo gaya ng mga naririnig mo sa internet. Moving on sa power plant ng motor. Like I said before, it's an inline 4 636cc dual overhead cam 16 valves liquid cooled engine with a max horsepower of 127.67 at 13,000 RPM with the ram air effect included and a 68 Nm of peak torque at 11,000 RPM. Now that's a lot of horsepower dudes at hindi mo basta-bastang masasagad ang potential niyan sa road condition na meron tayo dito sa Philippines. Kung may experience ka na sa parehong style na mas maliit na motor, then I think you're gonna have a lot of fun with this bike my dudes. Kasi gaya ng sinasabi ni Manoy, eto yung klase ng motor na pag binigay ko yung birit ko yung ano niya, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor. But now let's talk more about the specs at features ng motor. Sa presyong mas mahal pa ng 208,000 pesos sa ZX4RR, hindi pa siya madits naka-throttle by wire, so wala pa siya nung snappy throttle response at integrated riding modes. Wala din siyang clutchless downshift o yung auto blip na pagbawas ng gear sa ZX4RR. Ang meron sa kanya ay yung aluminum twin spar frame chassis na mas matibay, wala masyadong welded parts at higit sa lahat mas magaan. Adjustable din yung 41mm Showa separate function big piston inverted forks at unitrack monoshock suspension sa likod. Di hamak na mas malaki din swing arm, dual disc brake at caliper, pati na ang gulong na size 120/70/17 and a 180/55/17 na naka Pirelli Diablo Rosso 4 na stock. It's a bigger bike with the right components for more aggressive style of riding. Naiintindihan ko na iba-iba talaga yung needs at gusto natin sa motor, but para sa akin tama lang yung nilagay nila sa ZX6R na wala masyadong chiache boreche. And just a straight up plain raw track weapon na motor na hindi mo kailangan sumandal sa tulong at convenience ng technology to be a better rider. And in terms of technology madits ay meron pa rin naman siyang full color TFT display with Bluetooth connectivity. May 4 na riding modes din siya from sport, road rain at rider modes to optimize engine performance.
Oh, and did I mention my dudes na meron din siyang quick shifter as standard. Looks are totally subjective pero kailangan mong makita sa personal ang motor na to para mas ma-appreciate mo yung pagka-uniqueness niya na naiiba sa lahat ng Ninja ZX series ni Kawasaki. Price of the Kawasaki ZX6 single armored dudes is at 707,000 pesos with an initial down payment of 141,400 and a monthly of 20,651 pesos. Ang motor na to mga dudes ay naupuan natin yan dito sa Bicol Motor Trade, Kawasaki Leisure Bike Naga City. Pa-regards na lang tabi ako sa inda mga dudes kung makahapit man ka mo. Yon sa tanong na pwede ba ang motor na to sa total beginner with zero experience? Well, of course, madits, absolutely hindi. Ang issue dito, madits, ay hindi naman tungkol sa kakulangan ng experience, kundi sa kawalan ng disiplina. Hindi kita pipigilan kung gusto mo magsimula sa ganitong motor kung matapang ka, tsaka pera mo din naman yan. Ang akin lang, hindi lahat ay may tiyaga at pasensya na dumaan sa tamang proseso na hindi lang ligtas, kundi may kasiguraduhan pa na magugustuhan at tatagal ka sa ganitong motor. Kung bata ka na kahit sa 150cc na sport bike ay pwede ka nang sumubok dito. Kasi kahit na bad boy ka sa dati mong motor ay for sure bulls na meron ka ng awareness na magiging good boy ka na kahit papano sa ZX6 Single R. Nga pala madits, kung gusto nyo pang makita iba pang sport bike na na-review natin, pakipindot na lang ng playlist natin dyan sa baba. And if you have more question madits, feel free to ask me na lang down in the comment section below. And as always, thanks for watching madits at see you ulit sa ating next Cheers, Cheremes Mes!